mga kababayan ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is November 25, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Valencia Extension, Marolas, Valenzuela po yan. At dadalhin po natin sa may Misa Street, sa may Genti de Leon po yan, Valenzuela. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Wala pa sila. Tauhan ng BIR ito. Sabi nila hindi, doon ka na magpaliwanag. Anong gusto mo sa Court of Tax Appeals ka? Ba't yung pagpaliwanag? O dito ka na magpaliwanag? Ang problema, Senator Erwin, ang napalitan lang ay yung head nila si Lumaki. Pero yung gumagawa niyan, yung nasa Yung mga examiner. mga examiner, hindi Mga ba? examiner, mga regional director. Kumbaga parang sa PWS may level yan may level, hindi ba? Exactly, yan ang hinihingi natin. Paano yung paglilinis na dapat gawin sa BIR kung ganyan ang kalakaran? Kaya nga, ito yung susunod na ng Blue Ribbon Committee na ipatawag lahat ng mga yan. Pero ngayon pa lamang, nakita naman natin na on the instruction of Secretary Go ng Finance na pinastop niya na yan. He gave a directive kay Secretary Mendal, kay Commissioner Mendoza, na itigil muna yung mga lowa na yan, pati mga pag-i-issue ng mission order, except na lang kung talagang may kaso ka na at iniimbestigahan ka na ng BIR. Eh, paano, Senator, ito lang ha, maganda atang mag-launch din kayo ata ng parang yung isumbong sa Pangulo website. Baka marami ang takot lang, ngayon nabuksan na ko yan, baka maglakas loob na, ay kami rin, nabigyan ng ganito at naabuso ng ilang taon na. Ang problema kasi dyan, Double Weng, baka balikan sila. Alam mo ng mga negosyante, ang gusto lang nila magdinegosyo, di ba? Tabalo yan taon-taon, pupuntahan ka ng BIR, issuean ka ng lowa, hahanapan ka ng butas, biglang, alam mo ba na pwede sila pumunta dyan sa tindahan, mag-stampay, titignan lang nila kung tama yung mga resibo na binibigay mo. May mga customer na kayo na ng resibo. Pag hindi ka nakabigay ng resibo, violation na rin ang kaagad yun, Weng. Ano naman yun? Yun pala. Yun ang issue on the street. Mabigat na. Good morning po. Good afternoon po. If na for the boys na lang, pwede na po kayo makaalis. At Yun ang talagang purpose ng iba. may programa naman po talaga ang BIR na halimbawa, o ito ganito kalikan ba bayaran mo? Kung 40% bayaran mo, wala nang investigasyon sa'yo. Kasi ang that malaki na yung nakukuha ng gobyerno sa'yo, hindi ba? So, ang problema doon, hindi mo pa rin nasasala kung merong nandaraya sa buwis o hindi. Basta magbayad ng malaki, okay na. Monitor lang naman, monitor naman nila yan, Weng, pag nagbayad, diba, yung siyempre, sasubitin mo yung papel mo, magdadaan ka sa mga examiner, yung accountant, hindi naman yung mga may-ari mismo ang nagpapay, ilang yung malalaking company, diba? Yung mga accountant nila. Masikip din sa taas eh. Tignan lang yung doon sa Saka ba diretso? pwede naman nila Hindi ko, Mahirap. Hindi ko pa kasi Daan dito sa Sampaguita eh. so saan po tayo mo? Ikaw ano nakalagay sa waist mo? Hindi pa nga siya nagtuturo kaya. Dito sige diretso mo na lang. Kasi dito Kasi ang taas. mabagal mabagal kasi itong ano. Kasi pagka doon, doon sikit Doon tayo tinuturo nga. one way lang eh. At may otoridad silang gawin yun. Mahihirapan ka. So diretso dito. O sige diretso. Hindi mo pwedeng hindi papasokin kasi pag violating the law naman, pag hindi sila pinapasok. Pero ang LOA, bago yan, ang nag-i-issue niyan ay commissioner ba? Ang pagkaalam ko dyan, hanggang regional director, pwede mo issue lang. So, Pero pag alam sila ko, mga signatory, okay na. Di walang alam yun na. hindi po ba hindi alam, alam ng mga official, yung mga ganyan. So yung kalakaran na yan, matagal na pala yan, Senator, ano ho ang
nakikita niyong paraan dyan para matigil na yan, para hindi na manakot itong mga to, taon-taon. At least pag-precaution na mga Pilipino. Ang Well, maganda yung sinabi ni Secretary ko na respetuhin naman natin yung mga taxpayers dahil kailangan galangin ka naman natin dahil sa kanila na mamuhay ang ating ekonomiya. Tama nga naman kung malasubasin mo yung taxpayers, paano na lamang, hindi na talaga Ano po? magbabayad. Kaliwa ko din sa ayan, may ang gagawin yan para puro areglo ng areglo, ang kawawa ang gobyerno. maglulod sa ito ba kayo? May plano ba later in the future siguro mag-lifestyle check sa mga opisyal ng mula from top to bottom sa BIR? Pag nag-umpisa na itong Blue Ribbon hearing patungkol dyan, i-refer natin na magkaroon ng lifestyle check. Bibigyan natin ng instruction siguro ang Finance Secretary at ang BIR Commissioner. Kasi dami mababawing pera ng gobyerno. Wala sa mga ito, Kaya lang ang hirap ng process, hindi ba madugo yung proseso? Anyway, baka yung iba ho dyan, baka may mga luxury vehicle na, Senator. malamang. May mga nakatira na sa mga exclusive subdivision, huwag ka na magtaka. Seryoso, Senator? Yes! Kunwari apat sila, sasabihin, 25 million for the boys na lang. Araw-araw may laway, araw-araw lumalakad yung mga yun. Grabe. Ilan ang negosya, ilan ang negosyo sa buong bansa. Ako po, sige, Senator, good luck po ha. Salamat sa oras. Maraming salamat daw po. Thank you po, Senator. Salamat. Sa mga nagte-text dito, Senator Erwin Tulfo, nakausap natin, Vice Chairman of Blue Ribbon Committee. Ang dami niyong mga nag-text sa atin, may karanasan din ganyan, partner. Oo, doon sabi naman ni Bel Belandres, sa ilalim ni Commissioner Lumagi, maraming improvement ang BIR. Ang problema, yung mga examiner. Sila yung mga buhaya sa BIR. Sila ang nag-uuna sa piece of cake. Years back, namatay ang uncle ko dyan dahil maayos sa examiner. Ayaw daw niya makisama sa kala-kala. Okay, good yun. Pag gano'n, maganda ganyan. Maayos sa mga nagtatrabaho sa BIR sana. Sandali, meron tayong ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Superadyo, DZWD, Mula kay Christian Manyo, meron pong lalaki patay na magulungan ng truck sa Mel Lopez Boulevard sa Maynila. Christian, pasok. Christian, Manyo. mabalikan natin si Christian Manyo. Isa muna tayo, si BIR Secretary John B. Grimulya, sinabing wala pang official communication kaugnay sa ulat na naaresto na ako si Atty. Harry Roque. Isa Bendaño, Mali, Isa. Sinabi nga ng Department of the Interior and Local Government Secretary John B. Grimulya na wala pang opisyal na komunikasyon sa kanila ukol sa napaulat na pagkakaaresto kay Atty. Harry Roque sa the Netherlands. Sa isang pahayag sinabi ni Grimulya na dahil sa red notice sa inisyo ng gobyerno, may dahilan ang mga otoridad sa the Netherlands na arestuhin si Roque at ibigay sa mga otoridad ng Pilipinas. Sinabi ng kalihim na wala pang nagkukumpirma sa kanilang hindi sa anumang pagkakaaresto. Pagdiyak naman ni Remulla, i-aanunsyo o ilalabas sila sa publiko sa oras na may matanggap na silang official confirmation tungkol dito. Una na rin pinagulaanan ni Roque na siya ay naaresto. Ako si Sarindaño Mali, ng GMA sa Paratio, di sila puti, dapat totoo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan FR. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Superadyo, DZWD, balikan natin si Christian Manyo. May lalaki ho patay na magulungan ng truck sa Mel Lopez Boulevard sa Maynila. Christian, pasok. Patay at deklaradong dead on the spot ang isang lalaki na edad 30 years old matapos nabulungan ng 10-wheeler truck sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard sa Maynila ngayong Martes. Baka yan yung mga Nag-ano? Baka siguro sabi. Sa pilit ng kalsada dahil sa Daria. Basta nga alis na ito, hindi napansin ang driver and lalaki. Hindi napansin. Sobrang laki naman nun. Parang, sa bagay kasi ang taas ng trailer eh. Kapag dinikitan kasi yan sa harap, hindi na makikita mo yun. Pagka sa likod ka, gilid ka, hindi nila maano, sobrang taas. Oo. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan Dapat itong mga gumagawa ng sasakyan ng dapat na inaano na lang ng magandang design talaga. Yung kitang-kita ba lahat? Kasi maski sabihin mo may side mirror ka, kung masyadong mataas, hindi masyadong ano, di ba? Hindi po siya clear. Unahin po ninyo ang Region 3.
Oo, daming karanasan ha. Basta pagka dumikit ka na dyan, alanganin ka na dyan. Delikado, no? Maski nga. Bibihira yung driver. Ako po, naging truck driver din po ako dati. Saka ayoko Bibihira rin, po yung titingin muna sa side mirror bago umuwanti. saka hindi nakakatakot rin yung tatabi sa malalaking truck. Aha, Diba? Baka maano ka, kaya minsan sasabihin ko, paunahin nyo na yung trailer na yan, huwag na kayo Papayaran makapaggigitan. ninyo yun. Oo. Kasi mayabang. Maaano yan dahil malaking sasakyan nila. Pagbigyan na yan, pa yung mga yan. Pag lininokin nyo lang, Nakakaano paano yan eh. ugali nyo sa mga Kanan po tayo dun sa Magdana kayo ng hangin. Kabiluan. Masikip din yata to. Ha? Masikip din ata. Kaya yan, kaya. Dalawang minuto na ho, makalipas ang alas 5 ng hapon, labanan ng fake news. Dapat totoo. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Lexidol Forte. Bilis banat sa apat. Double way sa Double B. DDWB. Number 1 sa Mega Manila. Maraming nauusundayan. Kaya saan po ako pwedeng bumilta? Sige, May bubiltahan dun dito. sa tapat ng bababaan ko. Pwede kang pumasok ko dyan. Ay, ito yata to. Oo, ito, dito lang. Ito rin, pwede rin to. na, oh. oo. Sige, dito na lang ako. Oo, pwede rin po yan. Sige po. Sige, salamat po. God Pwede bless ka po. na dyan? Opo, opo. Salamat po. God bless po. Na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala. At tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.